Anak, malumanay at wari bantulot na wika ng ina kay Fernando. Kailangan magpatuloy ka ng pag-aaral. Ang iyong tiyo lamang ang makakatulong sa atin para makapag-aral ka. Papayag ka ba na tumira sa tiyo Fabian mo? Opo, nanay. Walang atubiling tugon ni Fernando. Kayo po ang masusunod, kaya lang magkakalayo po tayo. Hindi bale, anak. Madadalaw naman kita paminsan-minsan. Wika ng ina na pilit pinapasaya ang mukha. Maglalabindalawang taon na si Fernando Amorsolo nang magsimulang tumira siya sa kanyang tiyo. Pinapag-aral siya sa Liceo de Manila sa isang paligsahan sa pagguhit. Nagkamit siya ng unang gantimpala at pangatlong gantimpala naman sa aritmetika. Ang kanyang angking talino sa pagguhit ay lalong naging matibay sapagkat sa tuwin ay namamasid niya ang mga paraan sa pagguhit ng kanyang tiyo Fabian na may pangalan na rin sa larangang ito. Nagpatuloy siya ng pag-aaral sa pamantasan ng Pilipinas at isa siya sa kauna-unahang nagtapos ng sining sa pagguhit noong 1914. Nakita ng isang pilantropo na si Ginoong Enrique Suville ang kakayahan ni Fernando sa pagguhit, kung kaya't siya ay pinagkalooban ng libreng pag-aaral sa Espanya. Ang iba't ibang pagkakataong makapag-aral sa ibang bansa ay nabuksan sa kanya dahil sa kaakit-akit na mga likha niya. Ang karaniwang paksa niya ay ang mga tanawing bukid, makasaysayang pangyayari at iba't ibang larawan ng tao tulad ng isang matanda o mayuming dalagang nayon. Kapuri-puri ang kasanayan niya sa pagbibigay pansin sa pinanggalingan ng liwanag sa mga iginuguhit niya. Ito ang dahilan kung bakit naiiba ang kanyang mga likha at ipinahayag na siya ang pintor noong mga pandalawampung taon or 1920s hanggang sa sumunod na mga taon pa. Naging director siya ng School of Fine Arts ng Pamantasan ng Pilipinas hanggang sa kanyang pagre-retiro noong 1957. Ang kanyang mga naiwang mga alaala na bunga ng sipag at pagtsatsaga ang siyang susi sa pagiging isang pambansang pintor. Mga aral sa kwento, una, may mga bagay talagang kailangang isakripisyo pagdating sa pag-abot ng mga pangarap. Sa kwento ni Amorsolo, saglit man siyang nawalay sa piling ng ina, ngunit nagbunga naman ito ng maganda at naging daan pa upang matupad ang pangarap niya at ng kanyang ina para sa kanya. Pangalawa, lakasan ang loob at maging matibay sa mga hamon ng buhay. Ilan lamang ito sa mga sangkap upang maabot ng isang tao ang kanyang minimithi sa buhay. Dito na po nagtatapos ang ating kwento, mga kabinibini, ang pambansang pintor. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Sana po marami kayong natutunan. Please like and subscribe. Mag-iingat po kayo. Bye!